Layasan mo ang pamamahay na ito, Maya. Hindi kami tumatanggap ng dumi at magnanakaw sa pamilyang De Vega. Ang boses ni Doña Aurora ay tila talim ng kris na humiwa sa katahimikan ng mansyon. Sa gitna ng marangyang sala, nakatayo ang matandang babae. Suot ang kanyang mamahaling seda na tila baluti ng kanyang kapangyarihan. Ibinato niya sa paanan ni Maya ang isang makapal na sobre. Kumalat sa sahig ang mga litratong kuha sa dilim, mga retratong sadyang ginawa upang magmukhang may kalandian si Maya sa ibang lalaki. Bahagyang nanginig ang mga kamay ni Maya. Sa kanyang kanang kamay, mahigpit niyang hinahawakan ang isang maliit na piraso ng papel, ang resulta ng kanyang ultrasound. Dalawang maliliit na tibok ng puso ang kumpirmadong nananahan sa kanyang sinapupunan. Iyon sana ang sorpresa niya para kay Enzo sa kanilang unang anibersaryo ng kasal. Sa hapagkainan, nakahanda ang paboritong mechado ni Enzo. Ang bango ng mainit na sabaw at ang liwanag ng mga kandila ay tila isang malupit na biro kumpara sa poot na nagnininga sa mga mata ng kanyang biyenan. Kanina lang, masaya niyang inaayos ang mga bulaklak. Iniisip ang reaksyon ng asawa kapag nalaman nitong magiging ama na siya. Ngunit ngayon, ang bawat hininga ni Maya ay tila may kasamang bubog. Mama, hindi po totoo yan. Mahal ko si Enzo. Hinding-hindi ko magagawa ang ibinabintang niyo. Pakiusap ni Maya, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng pagsusumamo. Lumapit siya upang hawakan ang laylayan ng damit ng matanda, ngunit mabilis siyang itinulak nito. Eksaktong bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Pumasok si Enzo, basang-basa ng ulan. Ang kanyang mukha ay balot ng pagod at galit. Hindi pa man nakakahakbang ang lalaki, mabilis na lumapit si Doña Aurora at humagulgol ng pekeng luha. Enzo anak, mabuti at dumating ka. Tingnan mo ang asawa mo, ninanakawan na tayo, nagagawa pa tayong lokohin sa harap ng ating altar. Tumingin si Enzo kay Maya. Ang mga matang dati ay puno ng pagsinta. Ngayon ay tila 2 tipak ng yelo. Inabot sa kanya ng ina ang mga pekeng litrato at ang isang kahon ng alahas na sadyang itinago sa silid ni Maya. Enzo, please, listen to me. It's a setup. I have something to tell you tungkol sa anak natin. Isang malakas na sampal ang nagpatahimik sa buong mundo ni Maya. Hindi iyon galing kay Aurora, kundi mula sa lalaking pinangakuan niyang mamahalin habang buhay. Napasandal si Maya sa gilid ng mesa. Ang kanyang kamay ay automatikong dinala sa kanyang tiyan upang protektahan ang 2 buhay sa loob. Enough, Maya. I gave you everything. Akala ko iba ka sa mga babaeng nakilala ko. Pero isa ka lang palang gold digger na walang kabusugan. Sigaw ni Enzo. Kinuha niya ang isang dokumento sa kanyang bag at mabilis na nilagdaan ito sa harap ni Maya. Annulment papers. Pirirmahan mo ito o kakalad ka rin kita sa kulungan. Hindi makapaniwala ang mga mata ni Maya. Ang sakit sa kanyang pisngi ay wala pa sa kalahati ng sakit na nararamdaman ng kanyang puso na tila unti-unting pinupunit. Ang bawat salita ni Enzo ay tila lason na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod at dahan-dahan siyang napaupo sa malamig na sahig. Palayasin niyo na yan. Ayaw kong makakita ng basura dito sa loob ng bahay ko. Utos ni Doña Aurora sa mga security guard. Kinaladkad si Maya palabas ng mansyon. Walang nagawa ang kanyang panghihina habang ang kanyang mga daliri ay pilit na kumakapit sa magaspang na semento. Sinusubukang manatili sa tabi ng lalaking mahal niya. Ngunit binitiwan ni Enzo ang kanyang kamay nang walang pag-aalinlangan. Sa labas, ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang pighati. Ang dumadagundong na kulog ay tila hiyaw ng kanyang kaluluwa. Ang malakas na buhos ng ulan ay naging tila libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ang putik sa kalsada ay kumapit sa kanyang puting damit, tila dinudumihan ang huling dangal na mayroon siya. Nang sumara ang malaking pintong bakal ng mansyon ng mga De Vega,
Naiwan si Maya na nakaluhod sa gitna ng kalsada. Ang ultrasound na hawak niya ay nabasa at dahan-dahang nalusaw ang imahe ng kanyang mga anak sa gitna ng agos ng tubig ulan. Napatingin siya sa madilim na bintana ng silid nila ni Enzo, kung saan ang anino ng lalaki ay tila isang estranghero na hindi na niya kilala. Ang lamig ng gabi ay unti-unting nanunuot sa kanyang buto. Ngunit may isang apoy na nagsimulang mag-alab sa kanyang dibdib. Isang apoy na hindi kayang patayin ng kahit anong bagyo. Sa gitna ng katahimikan at ng humahagupit na hangin, isang bulong ang namutawi sa kanyang mga labi habang hinihimas ang kanyang tiyan. Hindi ito ang dulo, Enzo. Darating ang araw, ang bawat patak ng ulan na tiniis ko ngayong gabi ay babalik sa inyo bilang isang baha na lulunod sa inyong lahat. Bakit mas pinili ni Enzo ang makinig sa kasinungalingan kaysa sa tibok ng puso ng babaeng pinangakuan niya ng proteksyon? At sa gitna ng kawalan, sino ang lalapit upang sagipin ang isang inang sugatan bago pa tuluyang lamunin ng dilim ang kanyang huling pag-asa? Mamatay na yata ako, pero huwag lang ang mga anak ko. Iyan ang tanging paulit-ulit na dalangin ni Maya habang ang kanyang diwa ay unti-unting nilalamon ng kadiliman sa gitna ng kalsada. Ang lamig ng semento ay tila humihigop sa huling init ng kanyang katawan at ang bawat hininga niya ay parang may kasamang laslas sa kanyang dibdib. Ngunit sa gitna ng malabong paningin, isang pares ng mga kamay ang humawak sa kanya. Mga kamay na magaspang, mainit at puno ng pagkalinga. Nang muling magmulat ng mata si Maya, hindi na ulan ang sumalubong sa kanya, kundi ang amoy ng gamot at ang mapuputing dingding ng pang-isang pampublikong ospital. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay may kasamang takot. Agad niyang dinala ang kanyang nanginginig na kamay sa kanyang tiyan. Naroon pa ba sila? Ang dalawang maliliit na buhay na tanging kayamanan niya sa mundong ito? Huwag kang malikot, iha. Ligtas sila. Ligtas ang mga anak mo. Isang malumanay na boses ang narinig niya mula sa gilid. Nakita ni Maya ang isang babaeng nasa edad 50. May mga linyang dulot ng pagod sa muka, ngunit may mga matang nagniningning sa kabutihan. Siya si Remedios o Tia Meding, isang dating overseas Filipino worker na nakakita sa kanya sa kalsada. Ang bawat salita ni Meding ay tila haplos sa sugatang kaluluwa ni Maya. Salamat po. Akala ko mawawala na sila. Hikbi ni Maya. Ang bawat luha ay parang lason na inilalabas ng kanyang katawan. Ngunit ang katahimikan ng silid ay muling binalot ng tensyon nang bumukas ang pinto at pumasok ang isang babaeng hindi kailanman ninais ni Maya na makita muli. Si Doña Aurora, suot ang kanyang mamahaling ternong itim na tila nakikiramay sa sariling libing ni Maya. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay tila bawat hakbang ng kamatayan. Mabuti naman at nagising ka na. Akala ko ay tuluyan ka nang naging pabigat sa gobyerno. Walang emosyong wika ng matanda. Tiningnan niya si Meding ng may pandidiri bago ibinaling ang paningin kay Maya. Narito ako para tapusin ang lahat ng ito ng maayos. Ayaw ko ng iskandalo. Inilapag ni Aurora ang isang tseke sa ibabaw ng maliit na lamesa sa tabi ng kama. Isang halaga na kayang bumili ng isang maliit na bahay, ngunit para kay Maya, ito ay presyo ng kanyang pagkatao. Tanggapin mo yan, Maya. Umalis ka ng bansa. Wag ka nang magpapakita sa amin at lalong-lalo na kay Enzo. Isipin mo na lang na bayad yan sa lahat ng abala mo sa pamilya namin. Isang babala. Kung susubukan mong gamitin ang mga batang yan para makabalik sa amin, sisiguraduhin kong hinding-hindi mo sila makikita muli. Banta ng matanda, ang kanyang boses ay malamig at puno ng lason. Tumingin si Maya sa tseke pagkatapos ay sa mukha ng biyenan na tila isang demonyong nagtatago sa likod ng mamahaling alahas. Sa loob ng 10 buwan niyang pananatili sa mansyon, lagi siyang nananahimik.
Lagi siyang nagpaparaya. Pero sa sandaling ito, may isang bagay na nagbago. Ang takot ay napalitan ng isang matigas na determinasyon. Kinuha ni Maya ang tseke. Dahan-dahan niya itong pinunit sa harap ni Doña Aurora. Ang tunog ng napupunit na papel ay tila musika sa pandinig ni Maya. Isang deklarasyon ng kanyang kalayaan. Hindi mo ako mababayaran, Doña Aurora, at lalong hindi mo mabibili ang mga anak ko. Mahina ngunit matatag na, sabi ni Maya. Ang perang ito, itago niyo para sa konsensya niyo. Darating ang araw, luluhod kayo sa harap ko para lang makita ang mga batang ito at sisiguraduhin kong sa sandaling iyon, wala na kayong kahit na anong halaga sa amin. Namutla sa galit si Aurora. You ungrateful girl! You have nothing! Saan ka pupunta? Sa kalsada. Kakainin mo ang pride mo kapag nagugutom na ang mga anak mo. Nang makaalis ang matanda, bumagsak ang balikat ni Maya. Naramdaman niya ang kamay ni Tia Meding sa kanyang balikat. Mayroon akong kapatid sa Berlin, Maya. Nangangailangan sila ng kasambahay at tulong sa kanilang munting negosyo. Hindi magiging madali, iha. Malamig doon, malayo sa lahat ng kilala mo. Pero doon ay malayo ka sa mga taong gustong pumatay sa pagkatao mo. Bulong ni Meding. Ilang linggo matapos iyon, sa gitna ng gabi, bit-bit ang isang lumang maleta na puno lamang ng iilang damit at ang malaking pangarap para sa kanyang mga anak. Tumayo si Maya sa harap ng pinto ng airport. Ang bawat hakbang niya palayo sa lupang kinalakihan ay tila pagpunit sa kanyang puso. Ngunit alam niyang ito lamang ang paraan. Sa loob ng eroplano, habang pinapanood ang mga ilaw ng Maynila na unti-unting naglalaho sa ilalim ng mga ulap, hinawakan ni Maya ang kanyang tiyan. Ang bawat galaw ng mga sanggol sa loob ay tila mensahe ng pag-asa. Leo, Mark, pangako ni Mami, hindi tayo laging ganito. Balang araw, tayo naman ang titingalain nila. Bulong niya sa sarili habang ang unang patak ng niebe sa kanyang imahinasyon ay tila nararamdaman na niya. Ang Berlin ay isang mundong hindi niya kilala, isang lugar kung saan ang wika ay banyaga at ang ginaw ay nanunuot hanggang sa buto. Ngunit para kay Maya, mas mabuti na ang lamig ng niebe kaysa sa lamig ng puso ng mga taong itinuring niyang pamilya. 10 taon. Iyon ang ibinigay niyang palugit sa sarili. 10 taon ng pagtitiis, pag-aaral at pagbuo ng isang bagong Maya Salvador. Ngunit sa gitna ng kanyang paglalakbay, isang lihim ang hindi sinasadyang nabuksan sa mga dokumentong ibinigay ni Tia Meding. Isang pangalan na konektado sa nakaraan ng mga De Vega na hindi alam ni Aurora. Sino ang misteryosong tao na ito na may hawak ng susi sa nakaraan ng pamilya De Vega? At sapat na kaya ang 10 taon para maghilom ang sugat o mas lalo lamang itong magngangalit kapag muling nagtagpo ang kanilang mga landas? Ang lamig ng Berlin ay hindi katulad ng ulan sa Maynila. Ang ulan sa atin ay naguhugas ng dumi, pero ang niebe rito, tila unti-unti nitong pinapatay ang bawat hibla ng aking pag-asa. Sa isang maliit na basement apartment sa pusod ng Berlin, nakatitig si Maya sa bintanang tanging ang mga paa ng mga naglalakad na tao ang nakikita. 10 ang suot niyang medyas, balot ng makapal na kumot na bigay ng simbahan, ngunit nanginginig pa rin ang kanyang buong katawan. 9 na buwan na ang kanyang dinadala. Ang bigat ng kanyang tiyan ay tila simbolo ng lahat ng pasakit na tinakasan niya sa Pilipinas. Wala rito ang marangyang kama ng mga De Vega. Wala ang mga katulong na nag-aabang sa kanyang utos. Dito, siya ang katulong. Sa umaga, naglilinis siya ng mga opisina bago pa sumikat ang araw. Sa gabi, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng isang lumang lampara, tinutulungan niya ang kapatid ni Tia Meding sa pag-aayos ng mga sirang radyo at relo. Doon niya natuklasan na ang kanyang mga kamay, na dati ay tanging pag-aayos ng bulaklak ang alam, ay may likas na talino sa mga kable at sirkito. Kaya natin ito, mga anak. Konting tiis na lang. Lalabas na kayo. Bulong ni Maya sa gitna ng katahimikan habang hinihimas ang kanyang tiyan
na tila naging tanging sandigan niya sa mundo. Ngunit ang tadhana ay may sariling paraan ng pagsubok sa kanya. Isang gabi, habang ang buong lungsod ay balot ng puting niebe, naramdaman ni Maya ang isang matinding kirot na tila humahati sa kanyang katawan. Walang Enzo na hahawak sa kanyang kamay. Walang Doña Aurora na mag-aabang sa labas ng delivery room para sa isang tagapagmana. Tanging ang tunog ng sirena ng ambulansya at ang malamig na hangin ng Berlin ang kanyang kasama. Sa loob ng isang charity clinic, sa gitna ng mga banyagang boses na hindi niya maintindihan, isinilang ni Maya ang kanyang dalawang anghel. Ang unang yak ng mga sanggol ay tila isang banal na awit na bumasag sa lahat ng kanyang pighati. Sa sandaling idinikit sa kanyang dibdib ang dalawang maliliit na katawan, naramdaman ni Maya ang isang kakaibang lakas. Leo, Mark, kayo ang aking buhay, kayo ang aking sandata. Hikbi niya habang hinahalikan ang maliliit na noo ng kanyang mga anak. Lumipas ang 3 taon sa gitna ng paghihikahos, ngunit puno ng pagmamahal. Si Leo at Mark ay lumaking hindi katulad ng ibang bata. Habang ang iba ay naglalaro ng bola, si Leo ay nakaupo sa tabi ng kanyang ina. Seryosong pinagmamasdan ang mga sirkito ng sirang computer. Isang hapon, habang nagluluto si Maya ng kanilang hapunan, narinig niya ang isang mahinang tunog ng pag-andar ng isang makina. Paglingon niya, ang lumang radio na 5 taon nang hindi gumagana ay tumutunog na. Sa harap nito, hawak ni Leo ang isang maliit na screwdriver. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Sa edad na 3, nagawa niyang buhayin ang isang bagay na itinuring ng basura. Doon naintindihan ni Maya na ang kanyang mga anak ay hindi lamang basta mga bata. Sila ay mga regalo ng langit na may pambihirang talino. Ngunit ang munting katahimikang ito ay muling niyanig. Si Tia Remedios, ang tanging pamilyang mayroon siya sa Berlin, ay biglang bumagsak habang nagtatrabaho. Ang diagnosis ay malala. Kailangan ng malaking halaga para sa operasyon. Napatingin si Maya sa kanyang mga anak. Pagkatapos ay sa kanyang mga kamay na puno ng langis at sugat mula sa paggawa. Kailangan kong gawin ang lahat. Hindi ko pwedeng hayaang mawala ang tanging taong tumulong sa amin. Determinadong sabi ni Maya sa sarili. Isang gabi, habang naghahanap ng mga gamit ni Remedios para sa ospital, nakakita si Maya ng isang lumang dyaryo mula sa Pilipinas na ipinadala ni Meding. Doon, sa unang pahina, nakita niya ang mukha ni Enzo at Doña Aurora. Ang headline ay tungkol sa unti-unting pagbagsak ng De Vega Shipping dahil sa isang malaking cyber attack na hindi nila kayang resolbahin. Ang kanyang puso na tila naging bato na sa loob ng maraming taon ay muling tumibok ng mabilis. Hindi ito dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa isang pagkakataong hindi niya inaasahan. Tiningnan niya si Leo na abala sa pag-aayos ng isang tablet. At pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin. Ang dating mahina at iyaking si Maya ay wala na. Ang nakaharap sa kanya ay isang babaeng may apoy sa mga mata. Enzo, Doña Aurora, ang basurang itinapon niyo, siya na ngayon ang magiging tanging pag-asa niyo. Bulong ni Maya, habang ang isang planong nabubuo sa kanyang isipan ay tila mas matindi pa sa bagyong nagtaboy sa kanya noon. Ano ang gagawin ni Maya? Ngayong alam niyang ang pamilyang sumira sa kanya ay nasa bingit na ng kahirapan. Gagamitin ba niya ang kanyang talino at ang pambihirang galing ng kanyang mga anak para tumulong o para tuluyan silang ibaon sa limot? At sa gitna ng kanyang pagbabalak, isang misteryosong tawag ang natanggap niya mula sa isang abogadong nagsasabing may iniwan sa kanyang mana ang isang taong hindi niya kailanman nakilala. Mami, may mukha ba si Daddy? O gaya rin po siya ng hangin na nararamdaman lang pero hindi nakikita? Ang tanong na yon mula kay Mark ay tila isang matalas na karayom na bumaon sa puso ni Maya. Mas masakit pa kaysa sa sampal ni Enzo 10 taon na ang nakalilipas. Nakatitig siya sa kanyang anak na ngayon ay 6 na taong gulang na.
habang ang bata ay may hawak na piraso ng sirkito. Ang mga mata ni Mark ay eksaktong kopya ng mga mata ng lalaking nagtaboy sa kanya sa gitna ng unos. Ang bawat kurap ng bata ay isang paalala ng bawat hapdi ng kahapon. Sa loob ng kanyang marangyang opisina sa Berlin, kung saan ang mga salamin ay tanaw ang kagandahan ng lungsod, dahan-dahang binitawan ni Maya ang kanyang hawak na pen. Ang malamig na liwanag ng computer monitor ay tumatama sa kanyang mukha. Isang mukhang wala na ni isang bakas ng kahinaan. Ang buhok niyang dati ay mahaba at laging nakatali. Ngayon ay maikli na at maayos ang pagkakaayos. Sumisimbolo sa isang babaeng hindi na basta-basta matititibag. Ang daddy niyo ay isang anino na naiwan sa ulan, Mark. At ang mga anino ay hindi kailangang makita dahil wala silang puwang sa ating liwanag. Mahinahon, ngunit may katuwirang sagot ni Maya. Tumalikod siya at tumingin sa labas. 10 taon. 10 taon siyang nagpakapagod, nagpakaalipin sa pag-aaral, at naniwala sa sarili niyang kakayahan. Mula sa pagiging tagalinis ng mga kable, siya na ngayon ang Chief Technology Officer ng MTech, ang kumpanyang kinatatakutan at hinahangaan sa buong Europa. Ang kanyang pangalan sa mundo ng teknolohiya ay Miss M, isang misteryosong henyo na walang sinumang nakakaalam ng tunay na pinagmulan. Isang mensahe ang lumitaw sa kanyang screen. Ito ay mula sa De Vega Shipping sa Pilipinas. Ang bawat titik sa email na yon ay tila sumisigaw ng desperasyon. Ang sistemang binuo ni Enzo ay tuluyan ng nalumpo ng isang virus na tanging ang MTech lamang ang may hawak ng lunas. Ang kumpanyang dati ay ginamit upang itapon siya. Ngayon ay lumuluhod sa kanyang paanan nang hindi nila nalalaman. Miss M, the board of directors of De Vega Shipping is willing to pay any amount. They are desperate for a meeting in Manila next week. Wika ng kanyang secretary sa pamamagitan ng intercom. Ang tunog ng boses na yon ay tila hudyat ng simula ng isang digmaan. Lumapit si Maya sa isang malaking salamin sa dulo ng silid. Kinuha niya ang isang matalim na gunting mula sa kanyang mesa. Ang tunog ng pag-ipit ng bakal sa bawat hibla ng kanyang buhok ay tila isang ritual ng pagpapakawala sa huling bakas ng kanyang pagiging biktima. Ang bawat hibla ng buhok na nahuhulog sa sahig ay tila ang mga luhang hindi na niya muling itatapon para sa pamilya De Vega. Sa kanyang gunita, bumalik ang larawan ni Doña Aurora na tumatawa habang siya ay nakaluhod sa putik. Naririnig pa rin niya ang tunog ng pagsara ng pintong bakal na tila dambana ng kanyang paghihirap. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang babaeng nagmamakaawa. "Handa na ba kayo, Leo, Mark?" Tanong niya sa dalawang bata na ngayon ay abala sa kanilang mga tablet. Karga-karga ang katalinuhang masigit pa sa sinumang matanda sa Pilipinas. "Born ready, Mommy. Sabi mo, may mga utang na dapat nang bayaran." Sagot ni Leo, ang mas seryoso sa dalawa, habang ang kanyang maliliit na daliri ay mabilis na gumagalaw sa screen. Ang pagbabalik sa Maynila ay hindi isang bakasyon. Ito ay isang pagpapaningil. Isang pagpapakita na ang basurang itinapon nila ay naging isang ginto na hindi na nila kailanman kayang maabot. Sa kanyang maleta, hindi lamang mga damit ang kanyang dala, kundi ang lahat ng ebidensya ng kanyang tagumpay at ang katotohanang matagal nang itinago ni Doña Aurora. Nang lumapag ang eroplano sa Naya, ang init ng hangin ng Maynila ay sumalubong sa kanya. Isang init na pamilyar, ngunit may kasamang banyaga at matigas na damdamin. Sa labas ng airport, naghihintay ang isang marangyang itim na sasakyan. Isinuot ni Maya ang kanyang itim na salamin, itinatago ang mga matang puno ng plano. Habang binabaybay ng sasakyan ang kalsada patungo sa sentro ng Makati, nakita ni Maya ang isang malaking billboard ng De Vega Shipping. Nakalagay doon ang mukha ni Enzo, mukhang matanda na at pagod, kasama ang kanyang bagong asawa na si Sofia, ang babaeng ipinalit sa kanya. Napangiti ng mapait si Maya. "Hindi niyo alam kung anong bagyo ang parating, Enzo. At sa pagkakataong ito,
Wala nang sisilong sa inyo, bulong niya sa sarili. Sa gitna ng kanyang paglalakbay patungo sa hotel, isang hindi kilalang numero ang tumawag sa kanyang pribadong linya. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, isang boses ng isang matandang lalaki ang narinig niya. Isang boses na tila galing sa ilalim ng lupa. Maya Salvador, alam ko ang totoo. Alam ko kung sino ang pumatay sa ama mo at kung bakit ka talaga pinalayas. Huwag kang magtitiwala sa kahit kanino, sa mga De Vega, kahit kay Enzo. Sino ang matandang lalaking ito na tila alam ang bawat lihim ng kanyang buhay? At anong katotohanan tungkol sa kanyang sariling ama, ang pilit na itinago sa kanya sa loob ng mahabang panahon? Huwag mong dungisan ang pangalan ng mga De Vega, Maya. Isang basura ka lang na pinulot ko sa kalsada. Ang mga salitang yun ni Enzo mula sa nakaraan ay tila mga multong bumubulong sa pandinig ni Maya habang nakatayo siya sa harap ng dambanang gawa sa bakal at salamin, ang De Vega Shipping Headquarters. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nakayuko. Ang kanyang tindig ay tila isang reyna na handang bawiin ang kahariang ninakaw sa kanya. Ang suot niyang kulay abong business suit ay tila isang baluti. At ang bawat hakbang niya sa lobby ay nagiiwan ng bakas ng awtoridad na nagpapatahimik sa lahat ng nadadaanan niya. Ang ritmo ng kanyang mga takong sa makintab na sahig ay tila bawat tibok ng isang orasan na nagbibilang ng oras ng paghuhukom. Nang bumukas ang pinto ng elevator patungo sa penthouse, naramdaman ni Maya ang pamilyar na amoy ng mamahaling pabango at tabako. Ang amoy ni Enzo. Saglit na kumuyom ang kanyang mga palad sa loob ng bulsa, ngunit agad din niyang pinakalma ang sarili. Sa loob ng boardroom, ang hangin ay mabigat sa tensyon. Nakaupo si Enzo sa dulo ng mahabang lamesa. Ang kanyang mga mata ay nakapikit habang sapo ang kanyang noo. Mukha siyang mas matanda kaysa sa kanyang edad. Ang mga linyang dulot ng stress sa kanyang mukha ay hindi kayang itago ng kanyang mamahaling barong. Sa paligid niya, ang mga board members ay tila mga hayop na naghihintay ng kamatayan dahil sa pagbagsak ng kanilang mga system. The representative from MTech is here, Mr. De Vega. Anunsyo ng secretary. Dahan-dahang imulat ni Enzo ang kanyang mga mata. Sa sandaling tumama ang kanyang paningin sa babaeng pumasok, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para sa kanya. Ang baso ng tubig na hawak niya ay dahan-dahang nadulas sa kanyang mga daliri. Lumikha ng pagkabasa sa ibabaw ng mga dokumento, ngunit hindi niya iyon napansin. Maya? Ang bulong ni Enzo ay tila isang hiningang nagmula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila nakakita siya ng isang patay na muling nabuhay. Tumayo si Maya ng tuwid. Walang bakas ng emosyon sa kanyang mukha. Tiningnan niya si Enzo na tila isang estranghero na ngayon lang niya nakilala. I am Maya Salvador, Chief Technology Officer of MTech Berlin, and I believe you are Mr. Lorenzo De Vega. Let's skip the pleasantries and get straight to business. My time is very expensive. Ang kanyang boses ay tila kuryenteng gumuhit sa katahimikan ng silid. Malamig, propesyonal, at walang bahid ng awa. Hindi maaari. Patay ka na, sabi ni Mama. Sabi nila. Nauutal na wika ni Enzo, pilit na tumatayo habang nanginginig ang mga binti. Ang Maya na kilala nyo ay matagal nang namatay sa gitna ng ulan. 10 taon na ang nakalilipas. Ang kaharap nyo ngayon ay ang taong may hawak ng hininga ng kumpanyang ito. Sagot ni Maya, sabay bagsak ng isang folder sa lamesa. Eksaktong bumukas ang pinto at pumasok si Doña Aurora. Suot ang kanyang mapagmataas ng ngiti na agad napalitan ng hilakbot nang makita si Maya. Ang matandang babae ay napahawak sa pintuan. Ang kanyang mga mata ay tila lalabas sa sakit sa sobrang gulat. Ikaw? Paanong nakabalik ang basurang ito dito? Guards! Palayasin ang babaeng ito! Sigaw ni Aurora. Ang kanyang boses ay pumiyok. Sa takot na pilit itinatago ng galit. Hindi natinag si Maya. Tiningnan niya ang matanda mula ulo hanggang paa nang may halong pandidiri. Doña Aurora,
Bago nyo ako palayasin, siguraduhin nyo munang kaya nyo pang bayaran ang mga guards nyo sa susunod na buwan. Dahil sa oras na lumabas ako sa pintong ito, ang De Vega Shipping ay magiging isang malaking tumpok na lamang ng bakal sa gitna ng dagat. Ako lang ang tanging solusyon sa virus na pumapatay sa inyo. Kalmadong pahayag ni Maya. Napatahimik ang buong boardroom. Ang mga board members ay nagbulungan, napagtanto na ang kanilang kapalaran ay nasa kamay ng babaeng dati nilang minaliit. Si Enzo ay nanatiling nakatitig kay Maya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi, kalituhan, at isang pamilyar na sakit na tila ngayon lang muling nag-alab. Maya, kailangan nating mag-usap. Hindi bilang business partners, kundi bilang ano? Mr. De Vega? Bilang mag-asawa? Pinirmahan ko ang annulment papers 10 taon na ang nakalilipas. Wala tayong dapat pag-usapan kundi ang presyo ng aking serbisyo. At babalaan ko kayo, hindi ito mura. Ang presyo ko ay ang lahat ng dignidad na mayroon ang pamilyang ito. Putol ni Maya sa kanya. Nang matapos ang pulong, mabilis na lumabas si Maya. Ngunit bago siya makarating sa elevator, naramdaman niya ang isang kamay na humawak sa kanyang braso. Isang haplos na dati ay nagbibigay sa kanya ng init, ngunit ngayon ay tila yelong nakakapaso. Maya, sandali, 1 minuto lang. Pakiusap ni Enzo, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Humarap si Maya sa kanya. Ang kanyang mga mata ay tila 2 punyal. Huwag mo akong hahawakan, Enzo. Ang bawat sentimetro ng balat mo ay nagpapaalala sa akin ng putik na kinahantungan ko dahil sa'yo. Bakit ka bumalik? At sino? Sino ang 2 batang kasama mo sa balita? Ang mga batang kamukha ko? Ang tanong ni Enzo ay tila isang pagsusuma mo para sa katotohanan. Tiningnan siya ni Maya ng matagal. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang mga batang iyon? Sila ang mga anghel na hindi mo pinayagang magkaroon ng ama. At huwag kang mag-alala, Enzo. Hinding-hindi nila malalaman na ang biological father nila ay ang lalaking pumatay sa kanilang ina 10 taon na ang nakalilipas. Naiwang tulala si Enzo habang sumasara ang pinto ng elevator. Ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang hindi nakikitang kamay. Ngunit sa kabilang panig, sa loob ng elevator, dahan-dahang humilig si Maya sa dingding. Ang kanyang hininga ay gumaralgal at ang kanyang mga mata ay napuno ng luha na pilit niyang pinipigil. Ano ang gagawin ni Enzo ngayong alam niyang may mga anak siya kay Maya? At hanggang kailan kayang panindigan ni Maya ang kanyang pagpapanggap na wala na siyang nararamdaman para sa lalaking sumira sa kanyang buhay? Huwag kang magpadala sa emosyon, Enzo. Pakitang tao lang ang mga batang yan para makuha ang kumpanya natin. Sigurado ka bang sayo ang mga yan? Ang boses ni Doña Aurora ay tila isang patak ng asido sa sugat ni Enzo. Nakatayo ang matandang babae sa gitna ng opisina. Ang kanyang mukha ay balot ng pagdududa at puot. Ngunit si Enzo ay tila hindi naririnig ang kanyang ina. Nakatitig lamang siya sa kanyang mga palad. Ang mga palad na dati ay humahawak sa mukha ni Maya. Ngunit ngayon ay tila may bakas ng dugo ng isang nakaraan na hindi na niya mabubura. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang tahimik at marangyang hotel lobby, nakaupo sina Leo at Mark. Ang 2 bata ay tila mga munting estatwa ng katalinuhan, nakatuon ang pansin sa kanilang mga digital tablet habang hinihintay ang kanilang ina na may tinatapos na tawag sa labas. Ang bawat kilos nila, ang bawat kurap ng mata, ay tila isang sumpa para sa sino mang nakakaalam ng katotohanan. Eksaktong pumasok si Enzo sa lobby para sa isang biglaang meeting. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat. Ang kanyang isipan ay puno ng mga imahe ni Maya sa boardroom. Ngunit napatigil siya. Tila may isang hindi nakikitang puwersa na humila sa kanyang paningin patungo sa 2 bata na nakaupo sa malapit sa malaking fountain.
Lumapit si Enzo nang hindi na malaya ng sarili. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang tambol na nagbababala ng isang sakuna. Habang papalapit siya, nakita niya si Leo na inaayos ang kanyang salamin. Isang kilos na eksaktong ginagawa ni Enzo tuwing siya ay seryoso. Napahawak si Enzo sa sandalan ng upuan, ang kanyang hininga ay gumaralgal sa kanyang lalamunan. "Excuse me, kids! Nasaan ang mga magulang niyo?" Ang boses ni Enzo ay tila isang bulong na nanggagaling sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Tumingala si Mark, ang mas masayahin sa dalawa. Ngumiti siya, at ang nangiting iyon ay tila isang sampal sa mukha ni Enzo. Ito ang nangiti na nakita niya sa salamin nung siya ay bata pa. "Wait po, mister. Inaayos ko lang itong code sa tablet ko. Nag-crash kasi ang system ng hotel wifi. Tinutulungan ko lang sila." Sagot ni Leo sa wikang Taglish. Ang kanyang tono ay puno ng kumpiyansa. Hindi makagalaw si Enzo. Ang bawat hibla ng kanyang buhok ay tila tumatayo sa takot at pananabik. Ang dalawang batang ito, ang mga batang itinaboy niya kasama ng kanilang ina sa gitna ng unos, ay narito na sa kanyang harapan. Isang matinding pagnanais na yakapin sila ang lumitaw sa kanyang puso. Ngunit isang malakas na tinig ang bumasag sa katahimikan. "Leo, Mark, lumayo kayo sa lalaking yan." Nagmamadaling lumapit si Maya. Ang kanyang mukha ay maputla sa galit at takot. Agad niyang hinila ang dalawang bata sa likuran niya. Tila isang inahing manok na pinoprotektahan ang kanyang mga sisiw mula sa isang gutom na lawin. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga, punong-puno ng babala. "Maya, sila ba? Sila ba ang mga anak ko?" Ang tanong ni Enzo ay tila isang pagsusumamo. Ang kanyang mga kamay nanginginig habang pilit na inaabot ang mga bata. "Wala kang anak dito, Enzo. Ang mga anak ko ay may apelyidong Salvador, hindi De Vega. Ang ama nila ay isang ala-ala na pilit ko nang ibinaon sa limot." Sigaw ni Maya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa kailaliman ng kanyang puot. Napatingin ang mga tao sa paligid, ngunit wala nang pakialam si Maya. Ang tanging mahalaga sa kanya ay mailayo ang kanyang mga anak sa lason na dala ng pamilya De Vega. Sa kabilang banda, sina Leo at Mark ay nagpalitan ng tingin. Bilang mga batang may pambihirang talino, nababasa nila ang tensyon sa hangin. Alam nilang ang lalaking nasa harap nila ay hindi lang basta estranghero. "Mommy, is he the man from the old photo?" Tanong ni Leo. Ang kanyang boses ay tila isang punyal na bumaon sa dibdib ni Maya at Enzo. Napatigil ang mundo. Ang katahimikan sa loob ng hotel lobby ay naging tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanilang lahat. Ang bawat tibok ng orasan sa dingding ay tila isang hakbang patungo sa isang katotohanang walang sinuman ang handang harapin. "Umalis na tayo," madiing utos ni Maya. Sabay hila sa mga bata patungo sa elevator. Naiwang nakatayo si Enzo sa gitna ng lobby, mag-isa at wasak. Ang bawat salita ni Maya ay tila isang latay sa kanyang kaluluwa. Ngunit sa kanyang isipan, isang desisyon ang nabuo. Hindi na siya ang henyat na lalaki. 10 taon na ang nakalilipas. Gagawin niya ang lahat para mabawi ang tiwala ni Maya, kahit na ang kapalit nito ay ang pagsira sa lahat ng binuo ng kanyang ina. Ngunit habang papaakyat ang elevator, si Maya ay dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha habang ang mga luha ay nagsisimulang dumaloy. Ang bawat haplos ni Enzo sa kanyang mga anak, kahit sa paningin lang, ay tila muling nagbubukas ng sugat na akala niya ay tuyo na. Bakit tila mapaglaro ang tadhana na kung kailan handa na siyang lumaban ay doon pa muling lilitaw ang kahinaan ng kanyang puso? At ano ang gagawin ni Doña Aurora kapag nalaman niyang si Enzo ay nagsisimula ng magduda sa lahat ng kasinungalingang kanyang itinanim? "Ang barya na itinapon mo sa mukha ko noon, Aurora,
ay siya ring bariyang gagamitin ko ngayon para bilhin ang iyong huling hininga ng dangal. Sa loob ng isang pribadong silid sa isang mamahaling restaurant, nakaupo si Maya habang dahan-dahang hinihigop ang kanyang tsaa. Ang bango ng jasmine ay humahalo sa malamig na bugso ng aircon, ngunit ang atmosfera ay mas lalong naging matigas nang pumasok si Doña Aurora. Ang matandang babae ay suot ang kanyang pinakamahal na perlas, tila ginagamit itong panangga, laban sa katotohanang siya ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ng babaeng dati niyang inalipusta. 10 taon na ang nakalilipas sa kusina ng mansyon. Pinilit ni Aurora si Maya na kainin ang mga tira-tirang pagkain dahil ayaw nitong masayang ang biyaya. Ngayon, ang lamesang namamagitan sa kanila ay puno ng mga pagkaing hindi man lang tinatablan ng gana ni Aurora dahil sa kaba. Sabihin mo na ang kailangan mo, Maya. Alam kong hindi mo ako ipinatawag dito para lang pakainin. Bungad ni Aurora. Ang kanyang boses ay pilit na nagmamatigas kahit nanginginig ang kanyang mga daliri sa ilalim ng lamesa. Ibinaba ni Maya ang tasa nang walang ingay. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng matanda. Mga matang dati ay kinatatakutan niya, ngunit ngayon ay tila tuyot na sapa na lang. I checked your bank records, Doña Aurora. Nakakaawa. Ang laki ng inilabas niyo para sa mga luho at para pagtakpan ang mga butas sa kumpanya habang wala ako. Panimula ni Maya, ang kanyang boses ay tila haplos ng yelo sa balat. Alam niyo ba na ang bangkong pinagkakautangan niyo ng mansyon ay pagmamay-ari na ngayon ng isang subsidiary ng MTech? Nabitawan ni Aurora ang kanyang kubyertos. Ang tunog ng bakal sa porselana ay tila isang babala ng pagsabog. Anong ibig mong sabihin? Simple lang. I bought your debts. In short, Doña Aurora, ako na ang may-ari ng bubong na tinitirhan niyo. Sa isang pitik ko lang, maari ko kayong palayasin sa mansyon sa gitna ng ulan, gaya ng ginawa niyo sa akin. Nakangiting wika ni Maya, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakangiti. Ang mukha ni Aurora ay nawalan ng kulay. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw at mabilis. Hindi mo magagawa yan. Enzo will find a way. Hindi niya hahayaang mapahiya ang pamilya namin. Enzo? Si Enzo na hindi mo sinabihan na ibinenta mo na ang kalahati ng mga alahas ng pamilya para lang bayaran ang iyong mga utang sa sugal sa Macau? Inilabas ni Maya ang isang folder na puno ng mga dokumento at resibo. I have everything here. Ang pagnanakaw mo sa sarili mong kumpanya para lang mapanatili ang imahe mong reyna ay sapat na para mabulok ka sa kulungan. Nanginginig ang buong katawan ni Aurora. Ang kanyang labi ay tila nawalan ng boses. Napasandal siya sa upuan. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang dibdib. Ang sakit na nararamdaman niya ay hindi atake sa puso, kundi ang atake ng katotohanan na ang kanyang mundo ay gumuho na. Anong gusto mo? Bulong ng matanda. Lumapit ng bahagya si Maya. Ang kanyang muka ay ilang pulgada na lamang mula sa muka ni Aurora. Ang kanyang hininga ay mainit, ngunit ang bawat salita ay may dalang sumpa. Gusto kong maramdaman mo ang takot na naramdaman ko noong gabing iyon. Gusto kong gabi-gabi kang hindi makatulog dahil iniisip mo kung kailan ko kukunin ang lahat sa iyo. And most importantly, gusto kong ikaw mismo ang magsasabi kay Enzo ng lahat ng kasinungalingang ginawa mo sa akin. 10 taon na ang nakalilipas. Hinding-hindi ko gagawin yan. Sigaw ni Aurora, ngunit ang kanyang boses ay wala ng lakas. Tumayo si Maya. Inayos ang kanyang suit at kinuha ang kanyang bag. Tiningnan niya ang matanda nang may halong pighati at tagumpay. Then watch as I burn your empire to the ground, brick by brick. Simulan natin sa mansyon. May 3 araw ka para ipak ang mga gamit mo, Doña Aurora. Unless gusto mong ipakita ko ang mga dokumentong ito kay Enzo ngayong gabi. Iniwan ni Maya ang matanda na mag-isa sa loob ng silid. Nang makalabas siya,
Sumalubong sa kanya ang malamig na hangin ng gabi. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang mukha. Masarap ba ang maghiganti? Bakit tila may bahagi pa rin ng kanyang puso na kumikirot para sa pamilyang dati niyang minahal? Habang naglalakad siya patungo sa kanyang sasakyan, tumunog ang kanyang cellphone. Isang video call mula kay Leo. "Mommy, someone is following us. A black car has been outside our hotel for an hour. Is it the bad man again?" Ang boses ng kanyang anak ay puno ng takot. Nanigas ang buong katawan ni Maya. Ang kanyang tagumpay laban kay Aurora ay biglang napalitan ng matinding kaba. Sino ang nagmamanman sa kanyang mga anak? Si Enzo ba? O may mas malaki pang panganib na nagtatago sa dilim na hindi pa niya natutuklasan? Ang katotohanan ay hindi parang ulan na naguhugas ng dumi. Kung minsan, ito ay parang apoy na tumutupok sa huling bakas ng iyong dangal. Sa loob ng madilim at maalikabok na library ng mga De Vega, nakaupo si Enzo sa gitna ng mga nagkalat na lumang dokumento. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na desk lamp na tila hirap na hirap labanan ang kadiliman ng silid. Ang bango ng lumang papel at kahoy ay tila naging amoy ng isang sementeryo ng mga alaala. Hinahanap niya ang mga record ng kumpanya upang ayusin ang gulo, ngunit ang kanyang kamay ay napatigil sa isang lihim na drawer sa ilalim ng lamesa ng kanyang ina. Doon, sa kailaliman ng mga papeles, nakita niya ang isang envelope na may markang Confidential M. Salvador. Ang bawat hibla ng kanyang puso ay tila naging kwerdas ng gitara na biglang hinila ng mahigpit. Nang buksan niya ito, hindi mga bank statement ang lumabas, kundi isang resibo mula sa Valderrama Creative Services na may petsang 10 taon na ang nakalilipas. Ang nakasulat sa detalye, Digital Manipulation and Staged Photography, 500,000 piso. Kasama ng resibo ang mga orihinal na negatibo ng mga litratong ginamit laban kay Maya. Sa orihinal na kuha, si Maya ay nakatayo lang sa labas ng isang restaurant, mag-isa at mukhang naliligaw. Ngunit sa minanipulang bersyon, idinikit ang imahe ng isang lalaking nakayakap sa kanya. Ang lalaking iyon, sa isang maliit na note na nakadikit, ay tinawag na extra, paid actor. Ang hangin sa loob ng library ay tila biglang nawala. Ang bawat hininga ni Enzo ay naging isang matalim na kutsilyo sa kanyang lalamunan. Ang imahe ni Maya na nakaluhod sa putik, nagmamakaawa sa kanya habang hawak ang kanyang tiyan, ay muling rumesbak sa kanyang isipan na parang isang malakas na hampas ng alon. Anong nagawa ko? Panginoon, anong nagawa ko? Ang bulong ni Enzo ay tila isang hiyaw ng kaluluwa na hindi makalabas sa kanyang bibig. Ang kanyang mga luha ay pumatak. Sa mga peking litrato, binubura ang mukha ng lalaking naging dahilan ng kanyang maling hinala. Ang bawat sampal na ibinigay niya kay Maya noon ay tila bumalik sa kanya ng 10 beses na mas masakit. Ang katahimikan ng library ay binasag ng tunog ng pagbukas ng pinto. Pumasok si Doña Aurora, suot ang kanyang mamahaling nightgown. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka na agad na palitan ng putla nang makita ang hawak ng kanyang anak. "Enzo? Gabi na. Bakit gising ka pa? Ibigay mo sa akin ang envelope na yan." Wika ng matanda. Ang kanyang boses ay pilit na nagmamatatag, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nahuli sa isang krimen. Tumingala si Enzo. Ang mga matang dati ay puno ng respeto sa kanyang ina. Ngayon ay puno ng matinding puot at pandidiri. "Mama, bakit? Bakit mo sinira ang buhay ko? Bakit mo ipinagkait sa akin ang asawa ko at ang mga anak ko para lang sa perang ito?" "Ginawa ko yan para sa'yo, Enzo. Hindi siya nababagay sa atin. She was a nobody." Sigaw ni Aurora. Ang kanyang mukha ay naging tila isang maskara ng kasamaan. "Tingnan mo ngayon. Bumalik siya para sirain tayo. Tama lang na pinalayas ko siya. Hindi siya ang sumira sa atin, Mama. Ikaw. Ikaw ang pumatay sa pamilya ko." Ang boses ni Enzo ay naging malamig at matigas. Tumayo siya,
Bit-bit ang envelope. Huwag mo akong susundan at huwag mo nang susubukang hawakan ang mga anak ko. Dahil sa oras na malaman ni Maya ang katotohanan ito mula sa akin, sisiguraduhin kong wala ka nang babalikan sa kumpanyang ito. Mabilis na lumabas si Enzo ng mansyon, hindi pinansin ang tawag ng kanyang ina. Habang nagmamaneho siya sa gitna ng gabi, ang kanyang isipan ay nakatuon lamang sa isang lugar, ang hotel, kung nasaan si Maya. Ngunit habang papalapit siya, nakita niya ang isang itim na sasakyang mabilis na humaharurot palayo sa entrance ng hotel. Ang kaba sa kanyang dibdib ay tila naging isang babala. Agad niyang tinawagan si Maya, ngunit hindi ito sumasagot. Nang makarating siya sa lobby, nakita niya ang mga security guard na nagkakagulo. Isang malamig na pakiramdam ang bumalot sa kanyang buong katawan. Nasaan si Maya? Nasaan ang mga bata? Tanong niya sa isang guard. Sir, may nagtangkang kumuha sa mga bata kanina. Nasagip sila ni Miss Maya, pero dinala sila sa ospital dahil sa takot at shock. Sagot ng guard. Napatigil ang mundo ni Enzo. Ang kanyang ina o ang misteryosong kaaway ni Maya. Sino ang may pakana ng pagtatangkang ito? At paano niya mahaharap si Maya ngayong dala niya ang katotohanang siya mismo ang naging kasabwat sa pagsira sa kanilang buhay 10 taon na ang nakalilipas? Bakit sa tuwing susubukan niyang itama ang lahat, tila mas lalong lumalalim ang bangin na namamagitan sa kanila? At sapat na kaya ang katotohanan para mapatawad ng isang inang sugatan ang lalaking naging bulag sa pag-ibig? Hindi ka kailangan dito, Enzo. Ang pagpunta mo rito ay parang paglalagay ng asin sa sugat na pilit ko nang pinatituyo. Ang boses ni Maya ay tila isang malamig na hangin na dumaan sa pasilyo ng ospital. Nakatayo siya sa labas ng silid kung nasaan ang mga bata. Ang kanyang mga mata ay namumula sa puyat at takot, ngunit ang kanyang tindig ay nananatiling matatag. Ang amoy ng disinfectant at ang mahinang tunog ng mga kagamitang medikal sa paligid ay tila lalong nagpabigat sa atmosperang namamagitan sa kanila. Kakalabas lang ni Maya mula sa pagpapatulog sa kambal. Ang dalawang bata, na dati ay puno ng sigla at talino, ay gulat na gulat at ayaw bumitiw sa laylayan ng kanyang damit. Bilang isang ina, ang makita ang kanyang mga anak na nanginginig sa takot ay isang uri ng parusa na higit pa sa anumang hirap na dinanas niya sa Berlin. Huminga ng malalim si Enzo. Hawak niya ang envelope na naglalaman ng katotohanan, ang ebidensya ng panlilinlang ng kanyang ina. Gusto niyang isigaw, gusto niyang sabihin na alam na niya ang lahat, na biktima rin siya ng kasinungalingan. Ngunit nang makita niya ang pagod sa mukha ni Maya, ang mga salita ay tila nabara sa kanyang lalamunan. Maya, alam ko na ang ginawa ni Mama. 10 taon na ang nakalilipas. Ang mga litrato, ang lahat ng paratang, lahat yun ay gawa-gawa lang. Ang boses ni Enzo ay basag, puno ng pagsisisi habang pilit niyang iniabot ang envelope. Tiningnan lamang ni Maya ang envelope na tila ba isa itong maduming basahan. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. At ano ang gusto mong gawin ko, Enzo? Magpasalamat. Lumuhod at umiyak dahil sa wakas ay nalaman mo ang totoo. Humakbang siya palapit. Ang kanyang hininga ay nararamdaman na ni Enzo. Ang katotohanan yan ay 10 taon nang huli. Hindi niyan maibabalik ang mga gabing wala akong makain sa Berlin para lang may gatas ang mga anak ko. Hindi niyan mabubura ang bawat patak ng luha ko habang naglalakad ako sa niebe para maghanap ng trabaho. Ang papel na yan ay basura na sa akin. Patawarin mo ako, Maya. Naging bulag ako. Naging henyat ako. Pagsusumamo ni Enzo. Sinubukan niyang hawakan ang kamay ni Maya, isang pagtatangkang ipadama ang proteksyon na dapat ay ibinigay niya noon pa. Ngunit mabilis na umiwas ang babae.
Ang bawat haplos ni Enzo ay tila isang banta sa kalayaan na ipinaglaban ni Maya. Ang puso niya, na dati ay tila isang bukas na aklat para sa lalaking ito, ay nakasara na ngayon ng makakapal na rehas ng hinanakit. "Huwag mo akong hahawakan," bulong ni Maya. Ang kanyang boses ay tila isang babala. "Ang kailangan ko ngayon ay ang kaligtasan ng mga anak ko. Kung gusto mong tumulong, lumayo ka. Dahil sa bawat oras na nakikita ka nila, naaalala ko kung bakit kailangan ko silang protektahan mula sa pamilya nyo." Eksaktong dumating ang isang delivery man. May dala itong isang malaking basket ng puting bulaklak at isang maliit na itim na kahon. Inabot ito kay Maya. Sa loob ng kahon, walang alahas o kahit anong mamahalin. Mayroon lamang itong isang sirang piraso ng laruan, ang paboritong robot ni Mark na naiwan sa lobby ng hotel kanina. Nakasulat sa isang maliit na note, "Hindi sapat ang 10 taon para makalimot ang lahat. Ingatan mo ang mga bata, Miss M. Hindi lahat ng kaaway ay nasa harap mo." Nabitawan ni Maya ang note. Ang kanyang mga kamay ay muling nanginig. Napansin ni Enzo ang takot sa mga mata ni Maya at agad siyang tumayo sa harap nito, tila isang panangga. "Hindi kita iiwan, Maya. Kahit itaboy mo ako, mananatili ako rito. May nagbabanta sa inyo at hindi ko hahayaang maulit ang nangyari noon." Matatag na wika ni Enzo. Tiningnan siya ni Maya. Sa kabila ng galit, nakita niya ang determinasyon sa mga mata ni Enzo. Ang parehong tingin na nagpaibig sa kanya noon. Ngunit ang sugat ng kahapon ay tila isang bangin na hindi kayang tawirin ng isang gabi ng pagsisisi. Sino ang nagpadala ng babalang iyon? Si Doña Aurora ba na desperadong makuha ang kontrol? O si Sofia na natatakot mawala ang kanyang posisyon? O mayroon pang ibang taong nagtatago sa dilim, naghihintay ng tamang pagkakataon para tuluyang sirain ang muling nabubuong buhay ni Maya? Bakit sa tuwing sinusubukan nilang lumayo sa isa't isa, ay doon naman sila pinaglalapit ng panganib? At sapat na kaya ang pagprotekta ni Enzo para matunaw ang yelong bumabalot sa puso ni Maya? "Ang dumi ng iyong nakaraan ay hinding-hindi karapat-dapat sa dangal ng aking mga apo, Maya. Pero dahil wala kang kwentang ina, ako na ang magtutuwid sa kanila." Ang malamig na tinig ni Doña Aurora sa kabilang linya ng telepono ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng dibdib ni Maya. Sa labas ng silid ng ospital, nabitawan ni Maya ang supot ng mainit na sopas na binili niya para sa mga bata. Ang tunog ng pagbagsak ng plastik at ang pagkalat ng likido sa sahig ay tila simbolo ng kanyang gumuhong mundo. Kanina lang, iniwan niya ang kambal sa ilalim ng bantay ng isang nurse na pinagkakatiwalaan niya. Ngunit sa isang iglap, ang bakanting kama at ang bukas na bintana ang tanging sumalubong sa kanya. Ang bango ng sopas na dapat ay magbibigay ng lakas sa kanyang mga anak ay naging amoy ng isang malubhang trahedya. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng kanyang tadyang. Ang bawat tibok ay may kasamang sakit, isang matinding kaba na nagpapatigil sa daloy ng kanyang dugo. Nanigas ang kanyang mga kamay at ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bubog na humihiwa sa kanyang lalamunan. Nasaan sila, Aurora? Kapag may nangyaring masama sa mga anak ko, hinding-hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo. Ang hiyaw ni Maya ay bumasag sa katahimikan ng pasilyo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng puot at desperasyon. Narito sila sa mansyon kung saan sila dapat naroroon bilang mga De Vega. Huwag kang mag-alala. Mas masarap ang kinakain nila rito kaysa sa mga tirang pagkain sa Germany. Ang mapanuyang tawa ng matanda ay tila isang lason na dumadaloy sa pandinig ni Maya bago naputol ang tawag. Walang pag-aalinlangang tumakbo si Maya patungo sa parking lot. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pakikipagkarera sa tadhana. Eksaktong paalis na ang sasakyan ni Enzo nang harangan niya ito. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga
punong-puno ng luha na hindi na niya kayang pigilin. Ang ina mo, kinuha niya ang mga anak ko. Enzo, dalhin mo ako sa mansyon ngayon din. Ang mukha ni Enzo ay nabalot ng hilakbot. Hindi na siya nagtanong pa. Mabilis na pinatakbo ni Enzo ang sasakyan. Ang tunog ng gulong sa kalsada ay tila isang hiyaw ng pagsisisi. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay mas masakit pa kaysa sa anumang sigawan. Maya ay nakatingin sa labas. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang sariling balat hanggang sa dumugo ito. Ngunit wala siyang nararamdamang sakit, kundi ang takot para kay Leo at Mark. Nang makarating sila sa mansyon ng mga De Vega, ang malaking pintong bakal ay tila isang dambana ng kasamaan. Hindi na hinintay ni Maya na pagbuksan siya. Mabilis siyang bumaba at sinalubong ang mga guards na nagtatangkang harangan siya. Umalis kayo sa daan ko kung ayaw niyo pang mamatay ngayong gabi. Ang boses ni Maya ay hindi na boses ng isang biktima. Ito ay boses ng isang inang handang pumatay para sa kanyang mga anak. Sa loob ng marangyang sala, nakita niya sina Leo at Mark na nakaupo sa harap ng isang lamesang puno ng mga mamahaling laruan. Nakatayo sa likuran nila si Doña Aurora. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa balikat ni Leo na tila isang pag-aari. "Mami!" Sabay na tumakbo ang dalawang bata patungo kay Maya. Niyakap niya ang mga ito ng mahigpit. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig habang sinusuri ang bawat bahagi ng kanilang katawan kung may sugat o pasa. "Huwag kang umasta na parang ninakawan kita, Maya. Sila ay mga De Vega. May karapatan ako sa kanila," mariing sabi ni Aurora habang dahan-dahang humahakbang pababa ng hagdan. "Inihanda ko na ang mga papeles para sa petition for custody. Sa tingin mo ba ay papayagan ng batas na ang mga tagapagmana ng De Vega Shipping ay lumaki sa piling ng isang babaeng may kaduda-dudang moralidad?" "Mama, tama na!" sigaw ni Enzo na kapapasok lang sa sala. "Ibalik mo ang mga bata kay Maya. Alam ko na ang lahat ng kasinungalingan mo. Huwag mo nang gamitin ang mga anak ko sa mga laro mo." Tumingin si Aurora sa kanyang anak nang may halong pandidiri. "Para sa kanila ito, Enzo. Para sa dangal ng pamilya natin. Hindi mo ba nakikita? Gagamitin niya ang mga batang ito para ubusin ang yaman natin. Ang yaman mo ay walang halaga kumpara sa kaligtasan ng mga anak ko." Humarap si Maya kay Aurora. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo. "Subukan mong kunin sila sa akin, Aurora. Isang hakbang lang sa korte at sisiguraduhin kong ang lahat ng baho ng pamilyang ito ay mababasa sa bawat pahayagan sa buong mundo. Hindi mo kilala ang kinalaban mo." Ngunit sa gitna ng kanilang sagutan, isang kakaibang tunog ang narinig mula sa labas ng mansyon. Ang mabilis na pagdating ng ilang mga itim na sasakyan na hindi pagmamay-ari ng mga De Vega. Isang grupo ng mga lalaking nakasuit ang pumasok at sa gitna nila ay isang matandang lalaking may hawak na tungkod. Ang kanyang mukha ay tila isang buhay na kasaysayan. Naniga si Doña Aurora nang makita ang lalaki. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Tila nakakita siya ng isang multo mula sa nakaraan na matagal na niyang ibinaon. "Don Ricardo." Ang bulong ni Aurora ay tila isang huling hininga. Sino ang matandang lalaking ito na nagpatahimik maging sa mapagmataas na si Doña Aurora? At anong lihim ang dala niya na maaaring magpabago sa kapalaran ni Maya at ng kanyang mga anak? Higit sa lahat, ang pagdating ba niya ay magdadala ng kaligtasan o mas malalim na panganib para sa lahat? Hindi mo ba naitatanong sa sarili mo, Aurora, kung bakit kamukhang kamukha ni Maya ang babaeng sinira mo? Ang buhay 30 taon na ang nakalilipas. Ang anak ni Gabriel Salvador ay hindi basta-bastang dumi na maaari mong itapon sa ulan. Ang boses ni Don Ricardo ay tila isang hatol ng kamatayan na bumasag sa katahimikan ng sala. Sa gitna ng marangyang silid, mahigpit na yakap ni Maya sina Leo at Mark. Ang kanyang katawan
ay nagsisilbing kalasag laban sa puot ng pamilya De Vega. Ang bango ng lavender na dati ay nagbibigay ng kapayapaan sa mansyong ito ay tila naging amoy ng napanis na alaala. Sa sandaling iyon, ang tanging naririnig ni Maya ay ang mabilis na tibok ng puso ng kanyang mga anak at ang sarili niyang gumaralgal na paghinga. Nabitawan ni Doña Aurora ang hawak niyang baso ng alak. Ang tunog ng pagbasag ng kristal sa sahig at ang pagkalat ng pulang likido ay tila dugo na dumanak sa gitna ng kanilang paghaharap. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng kapalaluan, ay naging tila isang tuyot na papel na nilamukot ng takot. Don Ricardo, anong sinasabi niyo? Isang hamak na katulong lang ang ama ng babaeng yan. Ang boses ni Aurora ay pumiyok, isang desperadong pagtatangka na panatilihin ang kanyang maskara. Lalong humigpit ang hawak ni Don Ricardo sa kanyang tungkod. Ang bawat katok ng kahoy sa semento ay tila isang hakbang ng papalapit na katarungan. Tumingin siya kay Maya nang may halong pighati at paghanga bago muling ibinaling ang matalim na paningin kay Aurora. Gabriel Salvador was my business partner and your husband's closest friend. Pinatay mo siya, Aurora. Pinatay mo siya sa pamamagitan ng paninirang puri at pagnanakaw sa kanyang mga imbensyon para lang mailigtas ang nalulubog na De Vega Shipping. At nang mamatay siya sa aksidente dahil sa kawalan ng pera para sa pagpapa-ospital, hinayaan mo ang kanyang mag-ina na magdusa sa kalsada. Ang bawat salita ay tila isang punyal na bumaon sa dibdib ni Maya. Ang kanyang ama, ang lalaking tanging alaala na lamang niya ay isang lumang litrato at ang pangarap na maging isang mahusay na engineer ay pinatay ng pamilyang pinagsilbihan niya. Ang sakit na naramdaman niya 10 taon na ang nakalilipas nang itapon siya sa ulan ay wala pa sa kalahati ng sakit na nararamdaman niya ngayon. Ang katotohanan ay mas malupit kaysa sa anumang bagyo. Napaatras si Enzo. Ang kanyang mga mata ay puno ng hilakbot. Tumingin siya sa kanyang ina, naghahanap ng kahit na anong senyales na hindi ito totoo. Ngunit ang pananahimik at ang panginginig ng mga labi ni Aurora ay sapat na para kumpirmahin ang lahat. Mama, totoo ba? Ang yaman nating ito, ang lahat ng mayroon tayo, ay galing sa dugo ng ama ni Maya? Ang bulong ni Enzo ay tila isang hiyaw ng isang taong nawalan ng katinuan. Para sa iyo ang lahat ng yun, Enzo. Ginawa ko ang lahat para magkaroon ka ng magandang buhay. Sigaw ni Aurora, ang kanyang boses ay puno ng gaslighting na tila ba ang kanyang mga krimen ay isang uri ng sakripisyo. Ngunit hindi na siya pinakinggan ni Maya. Tumayo si Maya ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagluluha. Ang pighati ay napalitan ng isang malamig at matigas na dignidad. Inakay niya ang kanyang 2 anak patungo sa pinto. Hindi na tinitingnan ang kahit na sino sa silid. Hindi ko kailangan ng inyong yaman, Aurora, dahil ang yamang galing sa nakaw at dugo ay isang sumpa. Ang tanging hihingin ko ay ang katarungan para sa aking ama at ang kalayaan para sa aking mga anak. Ang boses ni Maya ay tila isang banayad na hangin bago ang isang malakas na lindol. Maya, sandali! Pakiusap ni Enzo. Pilit na humahabol, ngunit hinarangan siya ng mga tauhan ni Don Ricardo. Patawarin mo ako. Hindi ko alam. Humarap si Maya sa huling pagkakataon. Ang kanyang tingin ay tila isang salamin na nagpapakita ng lahat ng dumi sa kaluluwa ni Enzo. Ang hindi mo pagkaalam ay hindi sapat na dahilan para sa 10 taon na kinuha mo sa akin at sa mga anak ko. Ang katarungan ay darating, Enzo. Hindi sa paraang gusto mo, kundi sa paraang karapat-dapat para sa mga De Vega. Lumabas si Maya sa mansyon, kasama si Don Ricardo at ang kanyang mga anak. Ang hangin sa labas ay malamig, ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Maya na sa wakas ay makakahinga na siya ng maluwag. Ang ulan ay nagsimulang pumatak ng marahan, tila isang paghuhugas
sa lahat ng lason ng nakaraan. Ngunit sa gitna ng kanyang paglalakad, isang putok ang narinig mula sa loob ng mansyon. Isang tunog ng pagbagsak ng isang mabigat na bagay na sinundan ng isang matinis na hiyaw ni Sofia. Anong huling desperadong hakbang ang ginawa ni Doña Aurora sa loob ng mansyon? At sa pagbubukas ng katotohanan, sapat na kaya ang pagpanig ni Don Ricardo kay Maya para tuluyan na niyang mahanap ang kapayapaang matagal na niyang hinahanap? Bakit tila ang bawat hakbang patungo sa liwanag ay kailangan laging may kasamang madilim na anino ng kahapon? Wala nang silbi ang iyong mga luha, Aurora. Ang bawat patak nito ay hindi kayang hugasan ang dumi ng iyong budhi. Ang ingay na nagmula sa loob ng mansyon ay ang tunog ng pagkabasag ng huling piraso ng dangal ng mga De Vega. Si Doña Aurora ay bumagsak sa sahig. Ang kanyang kamay ay kumapit sa laylayan ng mabigat na kurtina. Tila sinusubukang pigilan ang pagguho ng kanyang mundo. Ang marangyang florera na gawa sa kristal ay nagkadurog-durog sa semento. Ang mga piraso nito ay kumalat na parang mga bituin na nawalan ng ningning. Ang bango ng mga mamahaling bulaklak ay napalitan ng amoy ng alikabok at pagkabulok. Sa labas, sa loob ng sasakyan ni Don Ricardo, nakatingin si Maya sa bintana. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakayakap kina Leo at Mark. Narinig niya ang sigaw mula sa loob, ngunit hindi na siya lumingon. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang hakbang palayo sa impyernong binuo para sa kanya. 10 taon na ang nakalilipas. Mommy, bakit po umiiyak ang mga tao sa loob? Tanong ni Mark. Ang kanyang boses ay puno ng inosenteng pagtataka. Dahil kailangan na nilang harapin ang katotohanan, anak. At ang katotohanan ay minsan ay masakit kaysa sa sugat. Mahinahong sagot ni Maya habang hinahalikan ang noo ng bata. Samantala, sa loob ng headquarters ng De Vega Shipping, ang lahat ng computer monitor ay biglang naging kulay pula. Ang mga system na nagpapatakbo sa daan-daang barko sa buong mundo ay tuluyan ng nalumpo. Ang virus na dating kontrolado ni Maya ay biglang nag-iba ng anyo. Ito ay naging isang digital na sunog na tumutupok sa lahat ng record, kontrata at yaman ng kumpanya. Nakatayo si Enzo sa gitna ng control room. Pinapanood ang bawat numerong bumabagsak patungong 0. Ang bawat hiyaw ng kanyang mga empleyado ay tila isang sumbat sa kanyang henyat na pananahimik noon. Ang kumpanyang pinrotektahan ng kanyang ina sa pamamagitan ng krimen ay namamatay na sa harap ng kanyang mga mata. Sir, the server is not responding. Everything is being deleted. We are losing everything. Sigaw ng head programmer. Dahan-dahang kinuha ni Enzo ang kanyang cellphone. Alam niya na may isang tao lang na makakapigil sa trahedyang ito. Hindi para sa kanyang yaman, kundi para sa libu-libong trabahador na mawawalan ng ikabubuhay dahil sa kasalanan ng kanyang pamilya. Maya, please. Bulong ni Enzo nang sagutin ni Maya ang tawag. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako, pero ang mga tao, ang mga pamilyang umaasa sa kumpanyang ito, sila ay walang kinalaman sa ginawa ni Mama. I am giving up everything. Pipirmahan ko ang lahat ng dokumento para isalin ang kumpanya sa pangalan mo at ng mga anak natin. Just save the company. Save the people. Natahimik si Maya sa kabilang linya. Nararamdaman niya ang desperasyon sa boses ni Enzo. Isang boses na hindi na naghahangad ng kapangyarihan, kundi ng kapatawaran sa pamamagitan ng sakripisyo. Ang De Vega Shipping ay hindi na sa inyo, Enzo. Ito ay pagmamay-ari na ng katarungan. Malamig na sagot ni Maya. Pupunta ako dyan na yon. Pero huwag mong iisipin na ginagawa ko ito para sa'yo. Pagdating ni Maya sa headquarters, ang atmosfera ay tila isang sementeryo na muling binuhay. Ang bawat empleyado ay nakatingin sa kanya nang may halong takot at pag-asa. Si Enzo ay naghihintay sa pinto. Ang kanyang mga mata ay lubog at puno ng pighati. Hindi siya lumapit. Tila alam niyang wala na siyang karapatang pumasok sa espasyo ni Maya.
Sa loob ng 3 oras, ang mga daliri ni Maya ay mabilis na sumayaw sa keyboard. Ang bawat code na kanyang inilalagay ay tila isang panalangin na nagpapatay sa apoy ng virus. Sa likuran niya, sina Leo at Mark ay tahimik na tumutulong. Ang kanilang maliliit na kamay ay nagpapakita ng henyong nagmula sa kanilang ina at sa ninakaw na talino ng kanilang lolo Gabriel. Nang muling maging berde ang mga monitor, isang malakas na buntong hininga ang pinakawalan ng lahat sa loob ng silid. Nailigtas ang kumpanya. Ngunit sa gitna ng pagdiriwang, isang abogado ang pumasok bit-bit ang mga papeles na ipinangako ni Enzo. "This is it, Maya. Everything is yours. The mansion, the company, the legacy of your father," wika ni Enzo habang iniaabot ang pen. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. "Wala na akong hihilingin pa. Aalis na ako. Magpapakalayo-layo ako para hindi nyo na maramdaman ang dumi ng aking presensya." Tumingin si Maya sa mga dokumento. Pagkatapos ay kay Enzo. Nakita niya ang isang lalaking wasak, isang lalaking handang mawala sa mapa para lang sa katahimikan ng kanyang mga mahal sa buhay. Ang kanyang puso, na tila naging bato na, ay biglang nakaramdam ng isang munting bitak. "Pinipili mong tumakas, Enzo? Gaya ng ginawa mo 10 taon na. Ang nakalilipas?" Tanong ni Maya. Ang kanyang boses ay puno ng hamon. Napatigil si Enzo. Ang kanyang hininga ay naging mabigat. "Anong gusto mong gawin ko, Maya? Wala na akong mukhang maihaharap sa'yo." Eksaktong bumukas ang pinto at pumasok si Sofia, ang asawa ni Enzo, na may dalang isang balita na tila isang huling pagsabog. Ang kanyang mukha ay puno ng luha at galit. "Hindi ka pwedeng umalis, Enzo. Ang kumpanya, ang system, may isa pang tao na kumokontrol dito mula sa labas. At ang taong yon ay hindi si Maya. May nag-set up sa atin mula pa noong simula. Sino ang 3 taong ito na nagmamanipula sa lahat mula sa dilim? At kung hindi si Maya ang dahilan ng huling pag-atake, sino ang tunay na kaaway na naghihintay lang ng pagkakataon na tuluyang ubusin ang lahat ng De Vega at Salvador? Ang paglilipat ba ng yaman kay Maya ay isang panalo o isang bitag na sadyang inihanda para sa kanya? Hindi sapat ang isang buhay para bayaran ang 10 taon na kinuha ko sa inyo, Maya. Pero kung ito na ang huling pagkakataon ko para protektahan kayo, tatanggapin ko kahit anong parusa ng tadhana. Ang boses ni Enzo ay tila isang basag na plaka, puno ng pighati at isang uri ng determinasyon na ngayon lang nakita ni Maya. Sa loob ng nagkakagulong command center ng De Vega Shipping, ang amoy ng nag-iinit na mga server at ang mahinang ugong ng mga cooling fan ay tila naging background music ng isang nagbabadyang trahedya. Ang pulang liwanag mula sa mga emergency alarm ay humahalik sa mukha ni Maya na tila nagbibigay ng babala na ang panganib ay hindi pa tapos. Nanginginig ang mga kamay ni Sofia habang itinuturo ang isang hidden file sa monitor. Ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng pagiging mapagmataas na karibal. Tanging takot na lamang ang natitira. Hindi lang pera ang gusto niya, Maya. Gusto niya ang lahat ng data ng MTech na dinala mo rito. Victor? Si Victor Salcedo, ang lalaking dati ay kasabwat ni Doña Aurora sa pagpapabagsak sa ama mo. Matagal na siyang nagmamanman, naghihintay lang na pagsamahin mo ang legacy ni Gabriel Salvador at ang yaman ng mga De Vega bago niya ito lamunin ng buo. Ang mabilis na paliwanag ni Sofia ay tila mga bala ng baril na tumatama sa katahimikan. Bago pa makasagot si Maya, ang mga pintong bakal ng command center ay biglang sumara ng kusa. Ang tunog ng paglock ng mga sirkito ay tila isang hatol ng pagkabilanggo. Ang lahat ng ilaw ay namatay at tanging ang asul na liwanag mula sa screen ni Maya ang natira. Isang boses ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Isang boses na malamig, mekanikal, at puno ng panunuya. "Salamat sa pagliligtas sa kumpanya, Miss M. Ngayon, ibigay mo sa akin ang encryption keys ng MTech
o manonood ka habang ang gusaling ito ay nagiging libingan ninyong lahat. Wika ng misteryosong si Victor sa pamamagitan ng intercom. Nanigas ang buong katawan ni Maya. Naramdaman niya ang maliliit na kamay ni Leo at Mark na humahawak sa kanyang laylayan. Sa gitna ng kadiliman, ang tanging alam ni Maya ay kailangang makalabas ang kanyang mga anak. Ibigay mo na, Maya! Please, just save the kids! Sigaw ni Sofia na nagsisimula ng mag-hysterical. Ngunit si Enzo ay humakbang pasulong. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa dilim, tila may hinahanap na daan. Lumapit siya kay Maya, hindi para hawakan ito, kundi para harangan ang anumang panganib na darating mula sa pinto. Maya, listen to me. May manual override sa kabilang dulo ng hallway. Kung mabubuksan ko yon, magbubukas ang emergency exit sa likod. Pero kailangan ng 2 tao para sabay na pihitin ang lever. Mark, Leo, look at me. Ang boses ni Enzo ay naging malumanay. Tila isang ama na nagbabasa ng kwento sa gabi. Magtiwala kayo kay Mommy. Lalabas kayo rito, pangako. Daddy, sasama ka po ba? Ang tanong ni Leo ay tila isang punyal na bumaon sa dibdib ni Enzo. Ito ang unang pagkakataon na tinawag siyang daddy ng bata. At ang sakit nito ay mas matindi pa sa anumang sampal. Susunod ako, anak. Pangako. Pagsisinungaling ni Enzo, ang kanyang mga mata ay napuno ng luha na pilit niyang itinago. Tumakbo si Enzo patungo sa madilim na hallway habang si Maya ay naiwan sa tapat ng terminal. Pilit na nilalabanan ang hacking ni Victor. Ang bawat pindot ni Maya sa keyboard ay tila isang pakikipag-eskrima sa isang kalaban na hindi niya nakikita. Sa kabilang dulo, narinig nila ang tunog ng pagpihit ng mabigat na bakal at ang hininga ni Enzo na hirap na hirap. Biglang bumukas ang isang bahagi ng pinto. Maya, go! Takbo! Sofia, ilabas mo ang mga bata! Utos ni Enzo mula sa malayo. Habang hinihila ni Sofia ang mga bata patungo sa liwanag ng emergency exit, napatigil si Maya. Nakita niya si Enzo na pilit na hinahawakan ng lever na tila bibigay na. Ang kuryente mula sa sirang panel ay tumatama sa kanyang mga braso. Nag-iiwan ng mga paso sa kanyang balat. Ngunit hindi niya binibitawan ng bakal. Enzo, tara na! Let go! Sigaw ni Maya. Ang kanyang puso ay biglang napuno ng isang uri ng takot na hindi niya inakalang mararamdaman pa niya para sa lalaking ito. Huwag kang tumigil, Maya. Iligtas mo ang mga anak natin. Iligtas mo ang pangarap ni Gabriel. Ang hiyaw ni Enzo ay sinundan ng isang malakas na spark mula sa kuryente. Isang pagsabog ng mga kable ang naganap at ang buong hallway ay napuno ng usok. Ang tunog ng pagbagsak ng mga debris ay tila isang malakas na hiyaw ng kalikasan. Napasigaw si Maya habang pilit na inaabot ang anino ni Enzo sa gitna ng usok. Ngunit ang kamay ni Don Ricardo ay humila sa kanya palabas. Nang makalabas sila sa gusali, ang ulan ay muling bumuhos ng malakas. Tila isang pag-uulit ng gabing itinapon si Maya. Nakatayo siya sa gitna ng kalsada, basang-basa, habang pinapanood ang makapal na usok na lumalabas sa headquarters ng De Vega Shipping. Ang mga siren ng bumbero at ambulansya ay tila isang malungkot na koro ng kanyang buhay. Niyakap ni Maya ang kanyang mga anak, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig sa pintong hindi na nilabasan ni Enzo. Sa kanyang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang maliit na kwintas na nalaglag ni Enzo kanina. Isang kwintas na may lakit na naglalaman ng larawan nila ni Maya noong araw ng kanilang kasal. Patay na ba ang lalaking nagbigay sa kanya ng pinakamasakit na sugat, pero siya ring nag-alay ng buhay para sa kanyang kaligtasan? At si Victor Salcedo, ang tunay na demonyo sa likod ng lahat, ay titigil na ba ngayon? O ito pa lang ang simula ng mas matinding laro ng kamatayan para kay Maya at sa kanyang mga anak? Bakit sa tuwing nakakamit ni Maya ang katarungan, kailangan ay laging may buhay na kapalit? At kaya ba niyang harapin ang bukas nang wala ang lalaking akala niya ay kamumuhuian niya habang buhay?
Hindi na mababalik ng kahit anong technology ang buhay na ibinuwis para sa'yo, Miss M. Ngayong wala na si Enzo, sino na ang tatayo bilang kalasag mo? Ang mga salitang yon mula sa isang anonymous na tawag ay tila mga lason na bumubara sa pandinig ni Maya habang nakatayo siya sa gitna ng malamig na hallway ng ospital. Ang amoy ng antiseptic ay humahalo sa amoy ng usok na kumapit sa kanyang buhok at damit. Isang amoy na hindi kayang hugasan ng kahit anong sabon. Ang bawat hakbang niya sa semento ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga pira-pirasong kristal ng kanyang sariling puso. Sa kanyang kanang kamay, mahigpit niyang hawak ang laket na nalaglag ni Enzo. Ang talim ng bakal nito ay bumaon sa kanyang palad, ngunit hindi niya nararamdaman ang sakit ng katawan. Ang mas matindi ay ang sakit na nagmumula sa loob. Isang uri ng pagsisisi na tila isang malaking bato na nakadagan sa kanyang dibdib. Bakit kailangang sa sandaling tinawag siyang daddy ng kanyang mga anak, doon pa siya kinuha ng tadhana? Sa isang sulok ng waiting room, nakaupo sina Leo at Mark. Ang dalawang bata na dati ay napakatalino at laging may sagot sa lahat ng problema. Ngayon ay tahimik na nakatingin sa kanilang mga sapatos. Ang katahimikan nila ay mas masakit pa kaysa sa anumang hiyaw. Ang bawat buntong hininga ng mga bata ay tila isang sumbat kay Maya na hindi niya nagawang iligtas ang lalaking pilit na bumabawi sa 10 taon na pagkukulang. "Mami, matibay po si Daddy, di ba?" Sabi niya, susunod siya. Ang mahinang tanong ni Mark ay tila isang punyal na bumaon sa kailaliman ng kaluluwa ni Maya. Hindi makasagot si Maya. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ng kanyang mga anak at niyakap sila ng mahigpit. Ang kanyang mga luha na kanina pa niya pinipigil ay dahan-dahang pumatak. Binabasa ang mga maliliit na balikat ni Leo at Mark. Sa gitna ng yakap na yon, isang matandang anino ang lumapit sa kanila. Si Don Ricardo, dala ang isang balita na tila isang huling hininga ng pag-asa. "Maya, natunton na namin ang kuta ni Victor Salcedo at ayon sa mga bumbero, may nakitang katawan sa ilalim ng mga gumuhonghong debris sa main hallway. Nilalapatan na siya ng paunang lunas, ngunit hindi pa masabi kung makakaligtas siya." Wika ng matanda. Ang kanyang boses ay puno ng pighati. Hindi na nag-isip si Maya. Iniwan niya ang mga bata sa pangangalaga ni Cheremedios na kararating lang at kasama si Don Ricardo, hinarap nila ang huling laban. Ngunit hindi ito laban ng baril o dahas. Ito ay laban ng katarungan. Sa pamamagitan ng natitirang access ni Maya sa MTech, inilabas niya ang lahat ng mga dokumentong nagpapatunay sa mga krimen ni Victor Salcedo, mula sa pagpatay sa kanyang ama hanggang sa pagmamanipula sa De Vega Shipping. Sa loob ng 1 oras, ang imperyong binuo ni Victor sa dilim ay gumuho sa harap ng buong mundo. Ang mga pulis ay mabilis na kumilos at ang lalaking nagpahirap sa kanila ay nadakip sa gitna ng kanyang pagtatangkang tumakas patungo sa airport. Ngunit para kay Maya, ang pagkakakulong ni Victor ay tila walang saysay kung ang kapalit nito ay ang buhay ni Enzo. Mabilis siyang bumalik sa emergency room. Ang tunog ng pagpihit ng mga gulong ng stretcher sa sahig ay tila isang mabagal na marcha ng tadhana. Nang makita niya ang isang stretcher na puno ng benda at dugo, tumigil ang mundo ni Maya. Ang lalaking nakahiga roon ay hindi na ang mapagmataas na Enzo na nakilala niya sa mansyon. Ang kanyang mukha ay puno ng paso, ang kanyang mga kamay ay balot ng puting tela, at ang kanyang paghinga ay dumedepende na lamang sa isang makina. Dahan-dahang lumapit si Maya. Hinawakan niya ang tanging bahagi ng balat ni Enzo na walang benda. Ang init ng katawan nito ay tila isang munting kandila na pilit na lumalaban sa hangin ng kamatayan. "Huwag kang bibitiw, Enzo. Hindi pa tayo tapos. Sabi mo, susunod ka. Tinatawag ka na ng mga anak mo." Bulong ni Maya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng puot na nawawala at pag-ibig na muling nagbabalik. Sa gitna ng katahimikan ng silid,
Ang monitor ng tibok ng puso ay biglang lumikha ng isang mabilis na tunog, isang senyales na ang puso ni Enzo ay lumalaban. Ngunit sa kabilang banda, pumasok ang isang doktor na may dalang malungkot na balita tungkol sa kalagayan ng utak ni Enzo dahil sa tagal ng pagkakakulong sa usok. Kaya bang tanggapin ni Maya ang isang Enzo na maaring hindi na siya makilala muli? At sa pagdating ng katarungan, sapat na ba ang pagkapanalo sa korte para mapunan ang puwang na iniwan ng trahedyang ito? Bakit sa tuwing malapit na nilang hawakan ng kapayapaan, tila laging may isang malupit na kondisyon ang langit? Hindi mo kailangang humingi ng tawad sa bawat segundong lumilipas, Enzo. Sapat na sa akin na naririnig ko ang tibok ng iyong puso, gaano man ito kahina. Ang bulong ni Maya ay tila isang dalangin na naglalakbay sa hangin ng silid sa ospital. Nakaupo siya sa tabi ng kama ni Enzo habang ang sikat ng araw sa labas ay dahan-dahang sumisilip sa pagitan ng mga kurtina. Hindi na ulan ang sumasalubong sa kanila, kundi ang liwanag ng isang bagong umaga. Ang amoy ng antiseptic ay unti-unti nang natatalo ng bango ng mga sariwang bulaklak na dala ni Tia Remedios, mga bulaklak na sumisimbolo sa buhay na pilit na bumabalik. Lumipas ang 2 buwan mula nang mangyari ang pagsabog. 2 buwan na puno ng kaba, puyat, at mga gabing tanging ang paulit-ulit na tunog ng monitor ang nagpapatunay na hindi pa sumusuko si Enzo. Ang bawat pagtaas at pagbaba ng linya sa screen ay tila isang hagdan na pilit na inaakyat ni Maya para makuha ang kapayapaang matagal na niyang ipinagdarasal. Dahan-dahang hinawakan ni Maya ang kamay ni Enzo. Ang mga paso sa balat ng lalaki ay unti-unti nang naghihilom, nag-iiwan ng mga pilat na magsisilbing tanda ng kanyang huling sakripisyo. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Maya ang isang mahinang pagpisil, isang munting galaw na tila sumasagot sa kanyang boses. "Mami, tingnan mo, gumalaw ang daliri ni Daddy." Ang masayang hiyaw ni Mark ay bumasag sa katahimikan. Pumasok ang kambal, bit-bit ang kanilang mga drawing book. Si Leo, na laging seryoso, ay lumapit sa kabilang bahagi ng kama at ipinakita ang kanyang gawa. Isang larawan ng isang malaking barko na may 4 na tao sa deck at isang bahaghari sa itaas nito. "Daddy, gising na po. Tapos ko na ang bagong system para sa kumpanya," sabi ni Don Ricardo. "Kailangan mo raw itong makita." Dagdag ni Leo, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng pag-asa at pangungulila. Tila dinala ng tinig ng mga bata ang kaluluwa ni Enzo pabalik sa mundo. Dahan-dahan, sa ilalim ng mabibigat na talukap ng mata, ay sumilip ang kulay ng kanyang mga mata. Malabo man ang paningin, agad na dumapo ang kanyang tingin sa mukha ni Maya. Isang patak ng luha ang dahan-dahang gumuhit sa pisngi ni Enzo. Isang luhang hindi galing sa sakit, kundi sa pasasalamat. Maya." Ang boses ni Enzo ay tila isang gasgas na bulong, tuyot at hirap. Ngunit para kay Maya, ito ang pinakamagandang musika na narinig niya sa buong buhay niya. "Huwag kang magsalita muna, Enzo. Narito kami. Hindi kami aalis," sagot ni Maya, habang ang kanyang sariling mga luha ay hindi na niya mapigilan. Sa kabilang bahagi ng lungsod, ang katarungan ay tuluyan ng naningil. Si Doña Aurora ay nananatili sa isang tahimik na pasilidad para sa mga matatanda. Ang kanyang isipan ay unti-unti nang nilalamo ng Alzheimer's. Sa kanyang mga huling sandali ng katinuan, ang tanging naaalala niya ay ang malamig na ulan at ang mukha ni Gabriel Salvador, isang parusa ng sariling budhi na mas matindi pa sa rehas ng kulungan. Si Sofia naman ay tuluyan ng umalilis ng bansa, dala ang huling bahagi ng kanyang dignidad matapos aminin ang lahat ng kanyang nalalaman. Lumipas ang mga linggo at ang mansyon ng mga De Vega ay dahan-dahang binago ni Maya. Inalis niya ang lahat ng mga palamuting nagpapaalala sa karangyaan ng nakaraan at pinalitan ito ng mga larawan ng tawanan, ng mga libro
at ng mga gamit sa teknolohiya. Ang mansyon ay hindi na dambana ng kapangyarihan, kundi isang tahanan ng paghilom. Isang hapon, habang nakaupo sina Maya at Enzo sa garden, si Enzo ay nasa wheelchair pa rin ngunit malakas na ang pangangatawan. Pinapanood nila ang kambal na nagtatakbuhan sa damuhan. Ang tunog ng tawanan ni Leo at Mark ay tila mga ibon na nagbabalita ng tagsibol. Hindi ko alam kung karapat-dapat pa ako sa ganitong kaligayahan, Maya. Wika ni Enzo habang nakatingin sa kanyang mga anak. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko, ng pananahimik ko, humarap si Maya sa kanya. Kinuha niya ang kamay ni Enzo at inilapat ito sa kanyang puso. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang nakalimot ako, Enzo. Ibig sabihin lang nito, pinipili ko ang kapayapaan kaysa sa puot. Pinipili ko ang bukas kaysa sa kahapon para sa mga buo at para sa sarili ko. Ang matatag na pahayag ni Maya ay tila huling selyo sa kanilang madilim na kabanata. Lumapit si Don Ricardo at Tia Remedios, dala ang mga merienda. Ang pamilyang nabuo mula sa pagkawasak ay tila mas matibay pa kaysa sa anumang bakal. Sa ilalim ng dapit hapon, ang langit ay nagkulay kahel at lila. Isang perpektong canvas para sa isang bagong simula. Ngunit sa gitna ng kanilang katahimikan, isang matandang lalaki ang lumapit sa gate ng mansyon. Isang lalaking may dalang isang lumang box na may tatak ng kumpanya ng ama ni Maya. May isang huling lihim pa bang nakatago sa loob ng box na yon? O ito na ang huling piraso ng puzzle na bubuo sa pagkatao ni Maya Salvador? Bakit tila sa bawat pagtatapos ay may isang bagong pintong bumubukas? At handa na nga ba si Maya na tanggapin ang lahat ng katotohanan ng kanyang pinagmulan? O sapat na ang pag-ibig na narito sa kanyang harapan? Ang bahaghari ay hindi lilitaw kung walang ulan, at ang kapayapaan ay hindi matatagpuan kung hindi dadaan sa apoy ng pagsubok. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang yanigin ng iskandalo at trahedya ang pamilya De Vega at Salvador. Sa malawak na beranda ng mansyon na ngayon ay pinangalanan ng Bahay Salvador, nakaupo si Maya habang pinagmamasdan ang dapit hapon. Ang langit ay binalot ng kulay rosas at ginto. Isang tanawin na tila iginuhit ng tadhana para ipaalala sa kanya na ang bawat gabi ay may katapat na umaga. Ang amoy ng sariwang damo at ang halimuyak ng ilang-ilang ay humahalo sa malamig na simoy ng hangin, nagbibigay ng katahimikang matagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Sa gitna ng lamesa ay nakabukas ang lumang kahon na dala ng matandang katulong ng kanyang ama. Sa loob nito, hindi ginto o pera ang natagpuan ni Maya, kundi ang orihinal na journal ni Gabriel Salvador. Doon, nabasa ni Maya ang huling sulat ng kanyang ama. Para sa aking anak, ang talinong ito ay hindi para sa kapangyarihan, kundi para sa pagtulong. Ang tunay na tagumpay ay ang pagpapanatili ng busilak na puso sa gitna ng madilim na mundo. Ang mga salitang yon ang naging huling piraso ng puzzle na bumuo sa pagkatao ni Maya. Hindi na siya ang biktima ng mga De Vega. Siya na ang tagapagmana ng isang dakilang pangarap. Dahan-dahang lumapit si Enzo mula sa loob ng bahay. Wala na ang kanyang wheelchair, ngunit ang kanyang paglalakad ay may bahagyang bagal. Isang paalala ng kanyang huling sakripisyo. Inilapag niya ang 2 tasa ng mainit na tsokolate sa lamesa at tumabi kay Maya. Ang lalalim na naman ang iniisip mo. Malambing na wika ni Enzo. Ang kanyang mukha ay maaliwalas na, bagaman may mga bakas pa rin ng pilat sa kanyang gilid ng noo, tila mga medalya ng kanyang pagbabago. Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating natin, Enzo. Sagot ni Maya, sabay sulyap sa lalaki. Sino ang mag-aakala na pagkatapos ng gabing iyon sa ulan, dito tayo hahantong? Patawad pa rin, Maya. Kahit 1 taon na ang lumipas, tila hindi sapat ang bawat araw para bumawi ako. Bulong ni Enzo, ang kanyang mga mata ay puno ng tapat na pagsisisi.
Hinawakan ni Maya ang kamay ni Enzo. Hindi ito ang hawak ng isang babaeng nagmamakaawa, kundi ang hawak ng isang babaeng nagpapatawad. Enzo, ang kapatawaran ay hindi isang regalong ibinibigay ko sa iyo. Ito ay regalong ibinigay ko sa sarili ko para makahinga na ako. Hindi ko na kailangang kalimutan ang nangyari. Kailangan ko lang tanggapin na bahagi iyon ng kung sino tayo ngayon. Narito tayo para sa mga bata. At marahil, para na rin sa pagkakataong muling kilalanin ang isa't isa ng walang lihim. Isang matamis na ngiti ang sumilip sa mga labi ni Enzo. Hindi na niya kailangan ng mansyon o ang kumpanya para makaramdam ng yaman. Ang makitang muli, ang liwanag sa mga mata ni Maya ay higit pa sa anumang bilyon sa bangko. Mula sa malawak na hardin, narinig nila ang masayang hiyawan ni Leo at Mark. Ang dalawang bata ay abala sa pagpapalipad ng saranggula. Ang bawat takbo nila sa damuhan ay tila mga hakbang ng pag-asa. Si Don Ricardo at Tia Remedios ay nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga, nagtatawanan habang pinapanood ang mga bata. Ang katarungan ay nakamit na sa paraang hindi marahas. Si Victor Salcedo ay nahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo at ang lahat ng ninakaw na ari-arian ni Gabriel Salvador ay naibalik sa ilalim ng pamamahala ni Maya. Si Doña Aurora naman ay nananatili sa katahimikan ng kanyang sariling mundo, malayo sa ingay ng kapangyarihang dati ay kanyang sinamba. Ang kanyang huling hantungan ay hindi ang kalsada, gaya ng ginawa niya kay Maya, kundi ang pag-iisa ng kanyang sariling isipan, isang mas malupit na uri ng bilangguan. Tumayo sina Maya at Enzo at dahan-dahang naglakad patungo sa kanilang mga anak. Sa gitna ng hardin, niyakap nila ang kambal. Sa sandaling iyon, ang apat na anino na nabuo sa ilalim ng paglubog ng araw ay naging isa. Wala nang De Vega o Salvador na nag-aaway. Meron na lamang isang pamilyang natutong bumangon mula sa pagkawasak. Ang ulan ay maaaring bumuhos muli. Ang bagyo ay maaaring dumaan. Ngunit alam ni Maya na ang kanyang pundasyon ay hindi nagawa sa buhangin. Ito ay gawa sa tibay ng isang inang nagmahal, nagpatawad at muling nabuhay.